Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Ayan, message lang po kayo. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading, spirit guide. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Tell me what your heart needs. So, ibig sabihin, hindi kayo guys masyado nag-uusap ng person mo. Kumbaga, dinadaan na lang siya guys sa panghuhula. Like, bigla-bigla na lang nagtatampo. Bigla-bigla na lang guys na hindi nag-uusap. Bigla na lang ibablock nang hindi man lang sinasabi sa partner nila na kung ano yung kinagagalit ng isa. So, kaya ko nasabi na parang ginagawang manghuhula yung partner nila. Ayan. So, parang paulit-ulit na cycle. Ganun yung nangyayari. Ayun, no? Tell me what your heart needs. So, hindi nyo kasi napag-uusapan, ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung hinanakit mo? So, bigla-bigla na lang siya, guys, nagtatampo. Yan yung nakikita ko dyan. Or bigla-bigla ka nagtatampo dyan. Okay? So, guys, kaya nga sabi nila, lalo sa mga babae, no, malakas talaga topak nating mga babae. Ayan, sasali ko na rin yung sarili ko at di naman ako ganyan sa partner ko. Okay? So, malakas talagang topak ng mga girl. And, isa na doon na pagka naramdaman nyo, kasi ino-obserbahan nyo, di ba yung partner nyo? O, obserbahan nyo yan, kung ano yung ginagawa niya, anong gagawin niya, na parang ba't hindi na siya nakikipag-usap, bakit wala na siyang time sa inyo. Binibigyan na siya guys ng malalim na kahulugan, ba't hindi na siya nag-good morning, mga ganon, ba't iba na siya, mga ganon, ganong scenario yung nakikita ko dyan, and hanggang sa parang bigla-bigla na lang may pag-aaway. Okay? So, lalo ngayon guys, retrograde. Tignan natin, kanino po itong love reading. Maraming affected ng retrograde. Okay. Kanino po itong love reading, spirit guide. Meron tayong together, we are unbreakable. Diba? Ibig sabihin, kahit na nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng pag-aaway, alitan, sa nakikita ko dito guys, mahal ka ng person mo at gusto niya talagang ipaglaban yung pagmamahalan nyo. Gusto niya talagang i-work out kung ano man yung nasimulan nyo. And nandun na sa punto na itong person na to guys, ramdam niya na itong relasyon nyo masyado ng malalim at ang hirap na guys na i-end ng ganun-ganun lang kahit na may mga issue na to, kahit na parang itong relasyon na to ay sinusubok talaga siya, no? Ang daming challenge na dumarating. Pero nandun kasi sa point na ikaw parang gusto mong bumitaw kasi parang hindi mo na kayang maniwala or magtiwala dito kay person. Pero since ito yung pinapakita sa akin dyan, guys. Ayan, together we are unbreakable. Parang kailangan yung magtulungan. Parang kailangan nyo guys pag-usapan. Okay? Kasi tignan mo ha, yung bundok dito yellow eh. Ang bundok kasi guys is nagre-represent ng challenge yan. So, ibig sabihin itong pagsubok na nangyayari sa inyo ngayon is yung pagiging cold nyo sa isa't isa. Okay? Lalo ka. Tignan mo naman, kalmado naman yung tubig eh. So, I think kalmado naman kausap tong partner mo. Okay? Meron ka lang malalim na pinanghuhugutan doon sa relasyon nyo. Meron kang pinanggagalingan, meron pinanggagalingan yung nararamdaman mo na yan. Okay? Titignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. So, guys, meron tayong letting go is something, okay, letting go is sometimes the kindest choice. Ibig sabihin, nandun sa point na meron kayong kailangang let go. Or pwedeng ang lagi nagiging solusyon nyo is
let go itong relasyon na to. Parang hiwalay-sama eh. Maghihiwalay, magsasama. On and off siya, guys. Kasi yan, no? May nakalagay dito sa bottom of the deck mo is, I miss who we used to be. Okay? So, namimiss ka na ng person mo. Namimiss na ng person mo yung kung paano ka sa kanya. Kasi talagang binago mo na yung sarili mo. Parang nag-aalangan ka na ayusin kasi ganito na yung nangyari. Ito na yung sitwasyon. So, ito guys, letting go na to. Parang nagiging solusyon lagi is para maghiwalay na lang. Kung hindi na magkaintindihan, maghiwalay na lang. Kasi yun din naman ang solusyon dun eh. Okay? Para magkaroon ng peace of mind, para makahinga, is maghiwalay na lang tayo, mga ganong senaryo. So, guys, yun na nga lang, is parang si person mo kasi yung laging lumalapit, siya lagi yung nanunuyo, siya lagi yung humahabol. Gusto niyang i-work out itong relasyon na to. Nandun na siya sa point na yon na parang, kung ano man yung naging kasalanan niya, ayan, sabi mo sa kanya, ano ba kasalanan niya? Kasi ginagawa mong manghuhula tong partner mo. Okay, so titignan natin ha. Pwedeng meron naman talaga kasalanan, pero baka ito ay nangyari pa sa past. Then parang bigla-bigla mo na lang naaalala. Or napaginipan mo na meron siya kasalanan. Diba? Ganun tayo eh. Tingnan natin. Kanino tong love reading spirit guide? Meron tayong I miss who we used to be. Ayun na nga sabi ko sa inyo eh. Namimiss ni person. Namimiss ka ni person. Namimiss niya yung bonding nyo, kung gaano kayo nagkukulitan, kung gaano ka sa kanya, kung gaano ka ka-sweet. Namimiss niya yun guys. Ang problema lang dito guys, nilalet go mo talaga siya. As in, nire-reject, baka binablock mo, binablock, ganyan. Hanggang sa parang hindi na niya alam kung saan ka kukontakin kasi binlock mo na sa lahat ng social media. Tapos, ang mindset mo pa rito, parang dapat kontakin niya ako, dapat gumawa siya ng paraan. Ayun. Guys, lagi ko sasabihin sa inyo minsan nakakaparaning talaga yung parang gusto nating subukin, no? Or kayo na lang. Nakakaparaning din minsan na parang gusto niyo subukin kung gaano kalalim yung pagmamahal sa inyo ng partner mo. Okay? Gusto mo malaman, gusto mo sukatin kung hanggang saan or gaano kahaba yung pasensya nito, kung hanggang saan aabot yung pagmamahal niya sa inyo guys, kung paano niya i-workout or i-handle itong relationship na to, no? Yun yung nakikita ko dyan. Pero, minsan kasi guys, mali din yun eh. Okay? Na parang kailangan pa ba awayin niyo yung partner nyo? Kailangan pa ba subukin nyo yung isang tao para lang malaman mo kung gaano kakamahal na tong taong to? Diba? Kailangan pa bang humantong doon sa point na yun na parang kailangan mag-away-away para lang malaman mong mahal ka ng taong yan? Diba? So, para kasing pag nagtatampuhan, mas masarap din. Mas masaya. Hindi pong pagkatapos nyo mag-away, mararamdaman mo yung pagmamahal niya. So, siguro doon nyo lang nafe-feel yung kilig, no? May ibang tao dyan na baka doon nyo nafe-feel yung kilig, doon nyo nafe-feel na parang mahal kayo. Okay, so yun. Namimiss ka ng person mo ngayon. And I think, parang gusto niyang bumalik kayo sa dati. Susuyuin ka pa rin nito guys, no? Kung gano'n yung cycle niyo, paulit-ulit. Pero ito kasi guys, patungkol to sa mga magjojowa, no? Or mag-asawa. Parang laging nag-aaway. Hindi ko siya nakikitang toxic. Nakikita ko siya guys na immature kasi napakalit ng bagay yung madalas pinagtatalunan nyo or pinag-aawayan nyo guys. Okay? Or sabihin na natin guys na hindi talaga nag-away kasi mas nakakita kong bigla na lang nag-iiwasan or bigla mo na lang iiwasan. So bigla na lang siya guys hindi nag-uusap. So siguro isa sa kinakatampo nyo is gusto nyo may magbago sa kanya. Pero after nun guys, nasuyuin ka, then sige pagbigyan mo ulit, paulit-ulit yung cycle. Like wala siyang binabago. Hindi siya nagbabago. Tignan natin. Additional message. Meron tayong what once burn brightly now feels dim. Okay, so ayan. Di ba sabi nga nila guys, ang star nagsishine sa dilim. Hindi mo naman yan nagsishine pagka maliwanag eh. Or eto yung araw, yung buwan ba to?
na parang maliwanag siya pagka madilim. So, ganun din kung ano man yung nangyayari sa inyo, guys. Ibig sabihin, mas naliliwanagan ka. Mas naliliwanagan ka pag nare-realize mo na, wait, parang may mali ata sa ginawa ko. Parang ganon. Nahihimasmasan ba yun? Parang nahihimasmasan kayo after netong pag-aaway, break up, paulit-ulit na cycle. So, guys, hindi ko rin alam bakit ito yung nasagap natin. Pero nasagap ko dito yung energy ng mga immature talaga yung relasyon. Hindi ko siya masabing toxic. Kasi sobrang, sobrang cute ng pag-aaway. Hindi siya, guys, ganun ka-harsh. Kumbaga, napaka-gently lang ng mga sagutan or napaka-smooth ng transition kung paano kayo magkaroon ng alitan nitong taong to. Okay? Sige, titignan pa natin. Additional message. Kanino pong love reading, spirit guide? Kanino po itong love reading? Love reading. Meron tayong, diba? May wedding. So, siguro iba sa inyo, kasal kayo, mag-asawa kayo. Iba dito naman is nagplano na kayo magpakasal. So, yan. Okay? Mukhang kayo na talaga magkakatuloy yan ito, guys. Normal talaga sa magkarelasyon yung ganito. Oo. Pag hindi kayo nag-aaway ng partner mo, guys, dun ka na magduda. Oo, pag masyado na kayo, guys, kampante. Like, binibigyan nyo na siya ng kapayapaan, binibigyan kanya ng kapayapaan, hindi niya pinapakailaman yung social media mo, and ganun ka din. Doon na kayo, guys, magduda, bakit ganun yung nangyayari, di ba? So, guys, malinaw na parang, baka wala nang spark. Wala nang kilig. Okay, pag ganyan, tignan pa natin. Meron tayong temperance. Okay, may pag-a-adjust. Baka may plano yung person mo, ha? May pa-surprise to, guys. Or baka mahilig siya sa surprise. Si person. May nakikita nga ako dito na parang madalas, nabibigyan ka naman niya ng flowers. Baka rose. Or sunflower. Ayan. So, guys, yung nakikita ko dito, itong relasyon na to, mag-work to. 100% yung nakikita ko, guys. Magiging maayos to. Malakas ang energy ng fire and water. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, no? Grabe yung dynamic ng relasyon. As in, nagbe-blend talaga ng maayos. Yung connection. Parang ano naman siya, guys, yin-yang naman tong relasyon na to. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 3 of Wands. 3 of Wands. So, guys, ito sa 3 of Wands is someone na nag-aantay. Kasi nga hindi kayo nag-usap. O, blinak mo, hindi mo kinausap. So, yung nakikita ko dito, guys, nag-aantay lang siya rito. Kumbaga, hindi ka na niya muna kakausapin. And ang ina-expect niya dito, baka ikaw yung kumausap sa kanya or inaantay niya na ikaw na lang yung bumalik kasi nandun na siya sa point na di na niya alam kung paano pang panunuyo yung gagawin, kung paano ka pa niya hahabulin. So, mas nakikita ko, guys, na itong person mo yung parang madalas naghahabol. Siya yung habol na habol palagi. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Cups. O, diba? Sabi ko sa inyo Since pag hindi niya, guys, naramdaman talaga na parang maghahabol ka, parang natitiis mo na siya ng 3 to 5 days na hindi nag-uusap. Kasi sa person mo, hindi niya na nararamdaman kung ilang araw na kayo hindi nag-uusap. Pero ikaw kasi malaking bagay sa inyo na parang 1 week di mo na talaga siya kinakausap. Parang pinaninindigan mo na. Mas malinaw yun nakikita ko dito na siya na yung manunuyo kasi parang natiis mo na siya or na-break mo na. Dati mga 3 to 4 days mo lang di kinakausap. Ngayon mabot ang week, no? So, ibig sabihin, parang nanibago na yung person mo. Parang, kaya na niyang panindigan. Okay. Meron tayong 8 of Pentacles. May nakikita ko nitong pag-iipon, guys. Okay, mas nagpo-focus din yung person mo sa career niya and may mga pag-iipon. Siguro talaga ang pinaka-focus ng partner mo, guys, ay stability.
ang pinaka-focus niya guys is makapagpundar ng property para sa inyong dalawa or para sa future nyo. Pwede naman guys na pinag-uusapan nyo to kung ano man itong gusto nyong ipundar in the near future, no? So, yan yung nasa-sense ko dyan. Kailangan nyo lang talaga guys ng mahabang pasensya rito. Okay, kung fire sign ka guys ay may anger issue ka. And kung water sign naman, grabe naman yung pagiging matampuhin. As in, ang hirap i-blend ng relasyon. Okay, so titingnan pa natin. Additional message. Okay. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, meron tayong let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Ayan, no, sabi ko sa inyo meron kayong kailangang i-let go. And kung ano man yung paulit-ulit na issue nyo ng person mo guys, napaka-liit na bagay talaga sa nakikita ko dyan. Tingnan pa natin Meron tayong let your friends help you. So ayan, makakatulong din guys yung advice ng mga friend mo. And sabi dyan sa bottom of the deck, give your relationship a chance. So, ikaw, bibigyan mo ba siya ng chance or hindi na? Kasi dito guys, tignan mo naman habang nagkukwento ka sa mga friend mo, habang pinapaliwanagan ka nila, ba't kasi nagtitiis ka pa dyan? Bakit kasi ganyan pa yung cycle mo? Then parang kinikilig ka pa habang alam nyo guys, huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo. Kung mahal nyo, pabalikan nyo na. Kasi nakakita ko rito, guys. Nagiging mundo mo pa rin siya. Okay. Meron tayong calling in your soulmate. Ayan. Pabalik na si person. Magpaparamdam na. Okay. Meron tayong chemistry. Ayan. Meron kayong malalim na chemistry nitong taong to, guys. Kikiligin ka na naman. Okay? So, huwag nyo guys, sanayin yung sarili nyo na parang kailangan nyo pang awayin yung person mo para lang mapatunayan mo kung mahal ka ba talaga. Or kailangan nyo pa siyang awayan para lang ma-prove nyo dun sa tao na talagang ikaw ay hindi nanghihinayang sa kanya, no? So, ayan guys, tignan natin sa energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? Okay. Nararamdaman ni person. Overall energy. Ano yung nararamdaman sa'yo? Two of Cups. So guys, si Two of Cups is partnership to. So, ibig sabihin, natutuwa siya sa inyo, makulit ka, parang ganon. Hindi nga siya nakakaramdam ng inis sa kung ano yung ginagawa mo Nakikita ka niya na someone na parang, okay itong relasyon namin. Parang ganon. Okay itong relasyon namin kasi hindi kayo nag-aaway sa matinding bagay. Kumbaga talagang ang pinagtatalunan is sobrang basic lang guys. And ayun, may pagkakasundo. Ayun yung nararamdaman niya sa inyo. Mahal ka talaga niya habang tumatagal doon sa ginagawa mo guys, lumalalim yung nararamdaman niya sa inyo. Tignan natin. Additional message. Nararamdaman ni person. Meron tayong Three of Cups. So, celebration. Yung nararamdaman sa inyo guys ng person mo is masaya. May isa-celebrate ata kayo dito na ba to? Birthday, anniversary? Ayan, Scorpio siguro yung person nyo. Kasi water sign yan, no? Cancer, Pisces, Scorpio. So, pwede malapit na yung birthday. Tagpas na yung Pisces sa Cancer. So, pwedeng Scorpio, no? So, yan. Or pwede naman guys anniversary or monthsary. Or baka naman guys meron kayong outing. May pinaplano kayo guys na mag-out of town. So, yun po yung nakikita ko dyan. Okay. Tignan pa natin.
additional message. Nararamdaman ni person. Ayan, the Fool, new beginning. Ibig sabihin, guys, di ka na lang niya masyado pinapansin, no? Parang hinahayaan ka niya sa amats mo. Parang hinahayaan ka na lang niya kung ano yung trip mo sa buhay. Kasi, siya kasi parang tuloy ang agos ng buhay. Binibigyan ka niya ng time na mag-isip. So, mararamdaman nyo, guys, habang nagtatampo ka dyan, parang yung person mo tawa ng tawa, masaya pa sa malayo. So, kasi guys, alam niya na eh, nagamay niya na yung, ano mo, yung trip mo sa buhay, okay? Alam niya na yung mga galawan mo, alam na niya yung mga, kung ano yung susunod na hakbang mo, no? Kung ano yung mga ginagawa mo. So, yan, aware na dyan yung person mo. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Okay, so the star. Okay, maganda yung nakikita ko guys na ano eh, na ginagawa ng person mo. As in ano, talagang focus siya ngayon sa career niya. And hindi ko nakikita na itong person mo is masyado naapektuhan ngayon. Kung yun yung iniisip mo, na naapektuhan ba siya ngayon, nahirapan ba siya ngayon, nasasaktan ba siya ngayon. Guys, hindi. Parang hinahayaan ka lang niya talaga sa trip mo. And pag talaga parang tumatagal na hindi na kayo nag-uusap, doon na lang siya guys manunuyo. Parang kakamustahin ko, kamusta ka na? Galit ka pa ba? Okay ka pa ba? Parang mas lalo ka naiinis kasi parang ikaw masama ng loob mo, tas sa kanya chill lang siya. Parang walang nangyari. Okay? So baka naman kasi talaga napakaisip bata mo dun sa relasyon. Balansihin mo pa rin. Tingnan natin. Meron tayong, ayan o, tinanggap na niya eh. Kung ano yung, klase ng tao, kung ano man yung trip mo sa buhay, tanggap na niya eh. Ganyan ka talaga, yan talaga yung trip mo sa buhay. Okay? So, tignan natin. Ano yung nararamdaman ni person? Okay. Meron tayong, tell me what your heart needs. Okay. Ay, nasabi ko sa inyo, oh, yun lang yung sasabi. Ano ba talaga yung gusto mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin mo. So, ayun, yun lang na may gusto niya dito mangyari para pag-usapan nyo kung ano naman yung mga bagay na hindi niya napagkakasunduan. Okay, tingnan natin. Meron tayong your soul shine brighter than the star. Ayan. Baka bigla ka na lang may ma-receive na gift, flowers, or bigla ka na lang may ma-receive na cake. Kasi may nakakita ko dito, romantic tong person mo. And, ayun. Pili ko iba sa inyo, baka nagkasundo na kayo, baka nagkabati na, nito lang, no? Kasi ngayon, mas, mas payapa yung isip niya rito. Okay? Meron tayong what once burned brightly now feels dim. Okay. Meron tayong no time or distance can break our connection. So, yun na nga. Minsan parang wala kang nagiging time or distance ka talaga sa person mo. And I think ganun din si person. Kumbaga nagmi-mirror kayo, no? Meron tayong your stillness, your reclaim your power. Okay, you reclaim your power. Additional. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong you're my favorite, you're the person I want to call when something good or bad happen. The first thought when I have news to share, you're my person. Ayan.
And meron tayong may mother wounds. So, siguro guys, medyo sulsul yung magulang nito, no? Baka sulsul yung nanay niya. Or yun yung kinag-iinisan mo. Parang, pag nagtatalo kayo guys, nakikialam siguro yun, nanay. Normal kasi nanay yun eh. Mas nauna yun yung nakilala yun kaysa sa inyo guys. Huwag nyo guys kakalabanin ha. Kung tingin nyo mama's boy, mama's girl yung person nyo. Minsan kasi naintindihan ko na rin no, kung bakit sila ganun. Kasi talagang inalagaan sila ng maayos ng magulang nila kung ganun sila talaga. Ewan ko lang sa iba kung paano. Meron tayong missing yun. Yun, namimiss ka niya. Kahit na parang maraming nagmamanipulate sa kanya, mahal ka pa rin niya. And ayan ginost ka niya. Siguro nung huling pagtatalo nyo guys, ang nangyari, hindi ka na lang niya kinausap. Parang hinayaan ka na niya. Then ay nasabi niya, I'm sorry, I disappeared. I needed to get away and clear my head. Kasi masyado na siya guys na overwhelmed. Masyado na siya guys stressed dun sa mga nangyayaring kaganapan dun sa relasyon nyo. So I think si person, mas pinipili niya muna mag-isip. Parang sige, bahala ka na muna kung ano gusto mong gawin. Stress na rin ako parang ganon, okay? So, tignan natin yung zodiac sign person. Okay. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius energy. Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Taurus, and Capricorn energy. Last one. Virgo, Cancer, Aries, Gemini, and Leo energy sa side po ni person. So, doon naman tayo guys sa energy mo. Ayan. So, by the way, guys, ano ko lang, sabihin ko lang, sa mga interested sa ating private reading, baka kasi hindi nyo pinapanood yung intro. Nasa description box below, guys, yung link ng aking Facebook, message lang kayo. And kung hindi nyo guys makita, J Diaries yung name ko sa Facebook, ayan, dyan po kayo mag-message kay J Diaries. So, tignan natin. Ano yung nararamdaman mo sa partner mo? I'm single. Yung nararamdaman mo. Tapos mo makipaghiwalay, tapos parang, hey, single pa rin ako. I know, I'm single right now. I'm attached to I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. So, I think pinapanindigan mo talaga. Medyo matigas yung loob mo, no? Pero siguro meron ka talagang pinanggagalingan kung bakit ganyan yung nararamdaman mo. Meron tayong soon. I'm going to contact you soon. Pakipot talaga to guys. Ayun Sabi mo dito, di ba, hindi ka pa ready na pumasok sa relasyon. Tapos ngayon sabi mo dyan, kukontakin din kita soon. Ngayon, enjoy muna sa life. Okay, so meron tayong the future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Oh my God. So, ayan. Madalas na papaginipan mo to. Si person. So, I think, kung bakit mo siya napapaginipan is, nagtitelepathy. Iniisip ka niyan. Kaya ganon. Zodiac sign. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Gemini, Taurus, Aries. Gemini, Aries, Leo, Aquarius energy. So, guys, yung message pala ni person, di ata natin nakita, Ayan, ito. Dito muna tayo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Ano yung gusto sabihin sa inyo ni person? Meron tayong, I regret lying to you. Ayan, may mga bagay pala siyang tinago na sa inyo. May mga bagay na hindi na siya nagpapakatotoo. Nagsinungaling na siya. Hindi na niya guys inaamin, Meron tayong finding out the truth crushed me. And you came closer than anyone. So, titingnan natin guys yung in the near future. Saan na kayo papunta? In the near future. In the near future. Saan na po ito papunta, Spirit Guide? In the near future. Meron tayong love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. So, I think mas gusto mong mag-self-love. Parang gusto mong i-open yung puso mo sa iba. Ganon. Baka na-fall out of love ka. Ay, release your ex. Nag-move on ka naman. Ang gulo,
Ano ba? Yan guys, i-fix nyo guys yung isip nyo. I-fix nyo muna yung sarili nyo guys. Hindi ka pwede pumasok sa relasyon ng ganito kakagulo guys. Mababroken family ka, kawawa mga anak mo. Oo, siguro kailangan iklaro mo na, kailangan mag-matured ka muna. Mas nakikita ko kasi immaturity sa'yo. Okay, so meron tayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, yun guys, ito lang pong inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!